Sino sa inyo yung mahilig sa taho sa umaga? Ako kasi, hindi. Kwento lang sana ako ng isang pangyayari sa aming baryo noon, Sir Paul. Ako po si Patrick at nangyari po ito sa probinsya po ng Laguna. To be exact, sa bayan po ng Mahayhay. Pero kung saang baryo, secret na lang po. Basta, maliit lang po itong baryo na ito at malapit lang po sa Mount Banahaw. Yun na nga po. Bata pa po ako nito. Siguro mga nasa 13 or 14 years old. Simple lang naman po ang buhay namin noon. Ang nanay at tatay ko po, nagtitinda po ng gulay sa pinakabayan po namin. Malaki kasi ang bakura namin. Minana namin yun sa lolo't lola namin. Magulang po ng nanay ko. Tapos, kami na lang po yung nagpatuloy at nagpalago ng kanilang nasimulan. Yung baryong kinabibilangan po namin, simple lang naman po. Maliit pero marami po ang nakatira. Magkakakilala halos lahat ng tao. Tapos nagtutulungan din. Marami nga din akong kaibigan doon. At isang umaga po, napalingon na lang kaming lahat nang marinig ang sigaw ng isang lalaki na bago sa aming baryo. Taho! Taho! Hindi kami pamilyar sa sinasabi ng lalaking yon. Pero may isa sa mga residente sa amin ang mabilis pong lumapit doon sa lalaking yon. Kami naman po mga kabataan, kanya-kanyang lapit. Yung lalaki po, may daladalang stainless na pabilog. Tapos, nakasabit yun sa mahabang kahoy. Sa paglapit naman ng isa sa mga residente sa amin, binaba niya po yun. Tapos, binuksan niya po ito. Manong, pabili nga po ng taho. Mabuti po nakarating kayo dito sa baryo namin. Sa bayan lang meron yan eh. Oo nga eh. Hindi ko rin naman alam na may baryo dito. Kaya, sinubukan kong bisitahin. Doon namin napag-alaman na yung taho pala, isang pagkain. Matabang na matamis. Hindi ko na siguro kailangan pang i-explain sa inyo. Agad-agad nga, may nagbilihan ng mga tao. Pero ako kasi, hindi ako mahilig sa matamis, kaya hindi ako nakibili. Pero yung mga kaibigan ko, sarap na sarap sila doon sa paglagok ng taho. Inaalok pa nga nila ako pero ayaw na ayaw ko talaga ng matatamis. Sa isang linggo po, siguro 3 o 4 na beses pong naglalako yung matandang yon. Maraming bumibili sa kanya ng taho. Mabilis nga rin po siyang nakilala ng mga tao sa amin. Siya pala si Mang Edgar, taga-bayan. Doon daw talaga siya nagtitinda ng taho. Dahil nadiskubre nga niyang may baryo pala dito at maraming kabataan, sinusubukan niya raw talagang makapaglako dito hanggat maaari. Dahil doon, nakilala po talaga ng mga tao si Mang Edgar. Marami siyang naging suki sa amin, lalong-lalo na yung mga kaibigan ko. Pero ako po, ewan ko, bukod sa wala akong hilig sa mga matatamis, para kasing nagdududa ako kay Mang Edgar. Makutubin kasi akong tao. Mapanghusga na ako mapanghusga pero para kasi talagang may something kay Mang Edgar. Parang meron siyang itinatagong lihim na kung ano. Isang araw ng linggo, sumama ako sa nanay at tatay ko na magbenta sa palengke. Bakasyon pa rin kasi noong mga panahon na iyon at boring na boring naman ako. Sa hapon na lang ako makikipaglaro sa mga kaibigan ko. Tsaka kapag sumasama kasi ako sa nanay at tatay ko, panigurado, mabibigyan ako ng pera. 5 piso o 10 piso, malaking bagay na yon. At habang nakikitulong sa pagbebenta po sa palengke, sa hindi po inaasahan, nakita ko po si Mang Edgar doon. Namimili po ng karne. Ako naman, kahit nasa malayo, sinundan ko po siya ng tingin. Ngunit ang pinagtataka ko, hindi pala karne ang kanyang binibili, kundi tugo ng karne. Inisa-isa niya po yung tindahan ng mga karne, baboy, baka, manok. At ang nabibili niya lang po doon, puro po dugo. Tama po kayo, dugo po ng hayop. Ang nakapagtataka pa, napakarami po niyang binili.
Ilang supot po ng dugo yung nabili niya, tapos nilalagay niya lang po yun sa may bayong niya. At halos lahat na nagbebenta po ng karne doon sa palengking yun, talagang napuntahan niya. May ibang napagbilan siya, pero may iba rin na hindi. Pero masasabi kong napakarami talaga ng mga nabili niya. Sa mga sandaling yon, muli na naman po kong kinutuban. Nagpaalam ako sa mga magulang ko na may pupuntahan lang kako ako. Pumayag naman sila. Pero ang totoo, sinundan ko po si Mang Edgar. Doon po sa bayan, nandoon lang din pala ang bahay niya. Simple lang naman po ang bahay niya. Gawa naman sa bato. Napag-alaman ko rin na siya lang ata mag-isa sa buhay. Sa pagpasok naman niya doon, ako naman pasimpleng sumilip sa kanyang bintana. Mauti nga walang masyadong nakakapansin sa akin noon. Sa bandang likod kasi yon. Nagpunta po siya ng kusina niya. Nakita ko yung pinaggagawa niya doon sa mga taho niya. Bala ko na nga sanang umalis kasi mukha namang wala siyang ginagawang mali. Ngunit maya-maya lamang, nang ilabas niya na po yung mga dugong nabili niya, doon na po nagsimula ang mga kakaiba niyang gawi. Sinalok niya kasi yun sa napakalaking kawali. Yung para pong talyasi. Inamoy-apoy pa nga niya yun, tapos parang bango-bango siya. Sinindihan niya po ito. Pero ang mas kinagulat ko, tumikim po siya doon sa may dugo. Tapos sumalok pa siya ng baso, sabay inom. Sarap na sarap siya sa dugo. Halos masuka-suka ako noon. Baliw ba tong si Mang Edgar? Bakit umiinom siya ng sariwang dugo ng hayop? Tapos, sarap na sarap pa siya. Maya-maya pa, mas dumagdag pa yung ikinatakot ko. Doon kasi sa mga dugo, naghalo po siya ng napakaraming asukal. Napakarami. Ilang minuto niyang hinalo-halo yon. Tapos, hinaluan niya pa yun ng kung ano-anong mga ingredients. At makalipas lang po ang ilang mga minuto, ang kinalabasan po nun para pong naging arnibal. Hindi ko alam kung paano niya po nagawa yun, pero isa lang po ang napagtanto ko. Yung arnibal na ginagamit niya sa pagtataho niya ay may halong dugo ng hayop. Sa mga sandali naman na yun, kumaripas na akong bumalik doon sa palengke. Takot na takot ako. Gusto kong sabihin sa mga magulang ko yung nakita ko. Ngunit alam kong hindi nila ako paniniwalaan. Hindi ko rin magawang sabihin sa mga kaibigan ko. Kasi baka layuan pa nila ako. Kaya ang nangyari, nanahimik na lang po ako. Nagpatuloy naman po sa pagtitinda ng taho si Mang Edgar. Tinatangkilik pa rin siya ng mga tao. Samantalang ako, konsensyang-konsensya ako noon. Gusto kong sabihin yung mga nakita ko, pero naduduwag ako. Bukod kasi doon, wala naman akong ebidensya. Buti sana kung uso na ang cellphone noon. Na-videohan ko sana o na-picturean. Kaso wala Panigurado, pagkakamalan pa akong balo noon. Aastarin pa ako ng mga kaibigan ko. Kaya ang tanging nagawa ko na lang, ipagmasdan sila sa malayo habang nilalatakan ng taho na may halong dugo. Ngunit makalipas po ang 2 linggo, misteryoso pong nawala si Mang Edgar. Hinahanap nga siya ng mga tao sa amin. Gusto ro kasi nilang makatikim ulit ng tao. Ngunit sa mga nakalipas po na mga araw pa, wala pong Mang Edgar na dumating. Lumipas pa ang mga araw. Nagtaka na lang po ang lahat ng may mga pulis pong dumating sa lugar namin. Agad pong kinausap ang namumuno sa amin. Kami naman mga kabataan, syempre, nakiusyoso kaagad. Narinig namin ang pag-uusap ng pulis, pati yung namumuno sa amin. Nagpakita ng mga litrato yung mga pulis. Si Mang Edgar ang laman ng litrato na iyon. Tinanong niya kung kilala ba raw namin yung lalaking yun. Sinabi naman po ng namumuno sa amin na nagbebenta nga raw ito ng taho dun sa amin. Tinanong ng pulis kung alam ba namin kung saan naglalagi si Mang Edgar. Pero ang sabi naman po ng namumuno sa amin, halos 2 linggo na raw itong hindi nagbebenta ng taho. Doon, sinabi na po sa amin ng pulis
kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari. Heto palang si Mang Edgar. Wanted. Isang kriminal. Doon kasi sa bahay nito, nakatagpo ng napakaraming katawan ng tao. Putol-putol at di umano, hetong si Mang Edgar daw, kumakain ng mga laman ng tao. May tama daw sa pag-iisip. Yung pamilya daw kasi nito, iniwan siya ng ibang bansa raw at siya lang ang naiwan sa Pilipinas. Mula daw noon, pumatay na raw ng maraming tao si Mang Edgar. At doon na rin sinabi ng mga pulis na doon sa taho at sa arnibal nito, bukod sa mga dugo ng hayop, nahaluan din ito ng dugo ng tao. Hindi makapaniwala yung mga residente doon sa amin. Ako naman, napangiti. Dahil sa wakas, kahit hindi nang galing sa akin, maliligtas na rin yung mga residente sa amin. Diring-diri sila kasi nakakain sila ng dugo ng hayop, pati dugo ng tao. Tumulong nga rin sila sa paghahanap sa magtatahong yun. Pero mula po nun, hindi na po nakita si Mang Edgar. Sabi-sabi, baka raw may lahing aswang na si Mang Edgar. Pero hindi naman po napatunayan yon. Haka-haka lang. Mabuti nga rin, lahat ng nakatikim ng taho ni Mang Edgar, wala naman pong nangyaring masama sa kanila. Hindi sila nayanggaw o ano paman. At mula noon, naging maingat na po sila sa mga bagong salta sa lugar namin. Ikaw ba naman, gusto mo lang naman ng taho? Yun pala, may dugo na ito ng tao. Dito na lang po, Sir Paul. Sana po, may nakuha kayong leksyon sa kwento ko. Alright, shoutout guys. Sinong mahilig sa taho dyan? Ako kasi mahilig ako sa taho. Lalo na yung ube flavor, pati strawberry flavor, pati yung classic syempre. Pero ngayon parang nakakatakot na. Siguro kailangan mo ng patakan ng kalamansi yung taho, no? Charot lang. Shoutout guys, hello po kay Ma'am Lizelle Blas Labitigan. Gandang umaga. Hello Sir Paul. Hi kay Miss First, Miss Dimple Sumi, Rowena Valledo. Hello Sir Paul, good afternoon. At sa mga tagapakinig po, shoutout po, thanks. Marcia Dalmino, happy Huwebes everyone. Marslev, always nakaabang Boss Paul from Taiwan. Rica Peralta, thanks sa upload Sir Paul. Arlene Aspan, User Hiludao, OG Pareao, lahat yata ng probinsya at syudad sa Pilipinas ay may mga kwentong kababalaghan, kulam, engkanto, aswang at iba pa. Bakit di sila magsani puwersa para salakayin yung mga Chinese na umaagaw sa teritoryo natin? O nga no, ang ganda ng insight mo dyan, Boss OG. Luto na Red Rosal, always listening from Cambodia. Sana all nakapagbakasyon ng merong nakakatakot. Hey user, hi po Sir Paul. Ako ulit si Daniel Mercado. Tanong ko lang po kung maraming episode po ba yung San Rafael? Ang ganda po kasi. Opo, sir. Tuloy-tuloy po yan. Sa ngayon kasi hinintay lang po natin si Sir Charwin de Guia na magbigay ng kwento. Pero tuloy-tuloy po yan. Tatapusin na po natin yan. Chris Anredondo. 1998 na ako. 1998. 12 years old lang ako niyan. Sabi niya, feeling ko, buntis daw si ate. Tama, buntis nga si ate niya. Di Santiago. Ano to? Lynn Valiente. Hello, Sir Paul. Hi, Sir Paul. Sana ma-shoutout ako. Nakikinig ako from Iloilo City. Sana, basta hindi po ako aswang. Mary Asilar, Imelda Reyes, Diomedes Lumba. Hello, Sir Paul. Listening to your horror story, Sir Paul. Salamat po. Ritz B. Malies, Mark Pino, Jajakil Go to Hell. Wow, another nice story na naman. Hi Sir Paul, pa-shoutout
Duca family from Montalban, Rizal, salamat. Maute Morris, hello Sir Paul, nakita ko na rin tong isang channel mo sa wakas, ito na ako, present na rin, salamat po. Aphrodite, I'm always listening to your channel Sir Paul, pa-shoutout po from LA. Malu 2350, hi Sir Paul, now lang ako nakapag-subscribe, God bless po. Mir Angeline Maulyon, Rian Hovenal, shoutout po from Australia. Mike Osorio, Dean's Lab, saan ba talaga pinakamaraming aswang, Kababalagan, or aswang Iloilo yata? Actually lahat naman guys, maraming kwentong aswang, kahit saan. Nataon lang na maraming may masipag mag-send ng kwento sa mga lugar na lagi nating ina-upload. Pero I'm sure lahat ng lugar maraming aswang. Nico Letalio, shoutout from po sir, shoutout sir, Family Talio from Bukawi, Bulacan. Shoutout po from shoutout po sa Family Talio ng Bukawi, Bulacan. Yun lang guys ang kwento at shoutout natin sa araw na ito. Maraming salamat po. Sa susunod na lang po ulit ng kwento. Maraming salamat po.